depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so before we start, I would like you guys to invite na i-like nyo yung videos because that would help my channel. And that is a very, very big help sa channel natin once you like and subscribe the video. Of course, we are going to start na, no? And I'm going to discuss this to you na kapag ginagawa niya ito, ibig sabihin is, love ka pa naman ng tao. But you should put what we call limitation. Kasi eto ang hirap sa atin. Mahirap tayong tumanggap. So bago ko i-discuss ng bagay na to, gusto ko na magkaroon ka ng acceptance sa heart na if in case na hindi niya ginagawa to, tanggapin mo na lang na hindi ka talaga mahal ng tao ngayon. Probably ex mo or anything like that. So, number one sign na mahal ka pa niya or mahal ka pa naman niya kung ginagawa niya ito is number one kapag nararamdaman mo nagre-response pa siya. Pag nafe-feel mo na gusto pa niya talagang makipagbalik. Pag yun, number one sign yun, yung parang tansyado mo pa rin at alam mo pa rin sa sarili mo na gusto pa rin niyang bumalik sa'yo at meron pa rin senyales na nakikipagbalikan siya. Therefore, may love pa rin doon kahit pa paano. Number two naman, ito medyo tricky to. Pero kapag, ito medyo tricky to, no? Pero mapapansin nyo is, mabilis silang makipag-date sa iba tapos ipakita nila. Na dideceive kasi ang utak ninyo na akala ninyo is meron na siyang mahal na bago. Pero kaya niya ginagawa yung bagay na yun just to show na kaya siya nakikipag-date sa iba para ipakita sa'yo na nagiging defensive siya. Guilty siya, kumbaga. Therefore, may love pa rin. Gumagawa lang siya ng paraan para maging bitter ka o para magselos ka. Number 3, kapag meron pa siyang emotion na nafe-feel sa'yo, meron pa siyang galit towards you, na yung galit niya is tungkol sa relasyon. Kapag ginagawa pa niya yun, mataas ang tendency na may pagmamahal pa siya sa'yo. Number 4, kapag from time to time nag-chat siya, tapos concerned pa rin siya sa mga chats niya. So, sa madaling salita, sobrang obvious na mga reasons. Isa lang yung tricky. Yung tricky yung kapag nakita mo siyang nakikipag-date sa iba na nagre-rebound siya. Yun, tricky yun. Kasi feel mo kapag nagre-rebound siya is gusto ka na niyang palitan eh. Pero ang totoo lang, kaya niya ginagawa yun is because of her or his bitterness. Nakakatapos lang na relasyon, hindi niya kaya mag-move on mag-isa. Dahil nga, kumbaga na-apektuhan siya ng todo sa pagmamahal na binigay niya sa'yo. Tapos biglang, in the end, nagkahiwalay din kayo. Ngayon, kung wala yung mga senyalis na yan, probably baka tinatago lang niya at hindi natin makita. Pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo na direct to the point right now is sobrang obvious ng mga diskarte nila kapag mahal ka pa nila. Ang pinaka number one sign is yung feel mo na gusto pa nila makipagbalikan. Nararamdaman mo sa sarili mo, alam mo na gusto nila makipagsettle sa'yo. Yun yung pinaka number one na kailangan mong tatandaan kapag gusto nilang makipagbalikan. Yun. Ganun siya kataas. Ngayon yung mga simpleng post lang sa FB na ganito, ganyan, ganun. I think you should ignore that. You cannot read your ex's mind through FB. Hindi mo talaga kayang basahin yung utak ng ex mo dahil lang sa FB. Pwedeng iba yung pinapatamaan niya, pwedeng ikaw. Maguguluhan ka lang eh. Para siyang assignment na wala rin namang score after na pinasa mo siya. So, I don't think na kailangan mo pang ma-stress kakabasa ng Facebook niya o kakastalk sa kanya. You don't need to do that. So, kung ginagawa pa niyo yung mga bagay na yun, mga senyales na yun, may chance or may tendency na love ka pa rin niya. At ngayon, kung love ka pa rin niya, nasa sayo na yan kung gusto mo siyang balikan. But if you don't want na makipagbalikan, I encourage you na i-accept mo na rin ang katotohanan. Kung hindi ka na rin mahal, wala ka nakitang kahit isa signs sa mga sinabi ko na yun. Pwede nating isipin na baka tinatago lang niya yung na-feel niya sa'yo. But honestly, I just want you to learn how to accept. Kasi may limitasyon ang pagmamahal. Pagdating sa relasyon, okay? Kung anak mo yan, magulang mo yan, kapatid mo yan,
I don't think na ganun kataas yung limitation. Kasi nga, magulang mo, syempre mamahalin mo. Pero pagdating sa relationship, like ganyang uri ng partnership na lalaki, babae, couple, marriage, you should understand that there's always a limitation. Kasi pwede kanyang gawin tanga ng isang tao kapag yung pagmamahal mo is walang hanggan at hanggang dulo ng mundo. That's stupidity actually. Anyways, if you are still confused about the relationship, just give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Thanks for watching.